So yun, ngayon, itong video na to is tuturuan ko kayo ng pag-install ng Windows Server 2012 and kung paano i-simulate. So gagawa tayo ng server, domain, local, and also naka-DHCP na rin para dun sa client natin na Windows 10. So first of all is para magawa yun is kailangan natin ng virtual machine o your virtual box. Gagamitin natin isang Oracle VM virtual box. So itong mga link na to is ilalagay ko na sa description. So copy natin yan, paste natin, ayan, kung saan yung magda-download. Pero tapos na natin to and naka-install na to sa PC natin. So gagawin nyo na lang is ito lang is download and itong virtual box. Run as admin nyo lang and install, finish na. Okay na yan. So next is itong Windows Server. Copy nyo lang din yan and paste nyo dyan and automatic na rin na magda-download yan. So ISO yan for Windows 2012 ISO 64-bit. So ito nga pala yung system ko, naka 16GB na RAM and i3 lang, naka i3 lang siya. So yan, so Windows 10 Home single language. Ayan. Ngayon pag na-install nyo na yung virtual box is ito dapat yung lalabas. Ayan, welcome to virtual box. So dito maglalagay na tayo ng mga tools o ng mga virtual machine na gagamitin natin. So i-install na natin muna yung Windows Server 2012. So para mangyari yun is mag-new lang tayo rito. Pindutin natin yung new and pangalanan natin na Windows Server 2012 and next lang natin. Yan, kayo depende rito kung ano yung gusto nyong memory na ilalagay para dun sa virtual machine natin. Pero ito nakaset as default na lang siya, so di na natin gagalawin. And dun sa hard disk din 50GB lang, okay lang yan kasi hindi naman masyadong malaking server and itatest lang naman natin, isa-simulate lang natin, so okay na yung 50GB. Next, so finish. So ayun na, Windows Server 2012. So pag pinagana natin yan, hindi pa siya gagana kasi wala pa yung ISO na download natin. Lalagyan natin yung Windows ISO dito. Pindutin natin to, set control ay right click, settings, and punta tayo sa storage. Kita nyo empty pa yung nakalagay. Punta tayo dyan and pindutin natin tong parang may bell or disk and choose a disk file. Ilalocate natin kung saan nakalagay yung Windows Server 2012. So hanapin natin yung sa atin yung version to, 2019 to. Hanapin natin yung sa atin yung 2012. So yun, wala tayong 2012. So download natin, download muna natin. Nabura ko pala, paste lang natin, automatic na nag-download yan. So 4GB to, masyadong matagal. Gusto natin kukunin natin yung USB kasi meron ako doon Windows Server 2012. Nabura ko kasi sa akin. 5 tayo. So
punta tayo ulit sa settings, storage, and yun nga, kailangan natin ng ISO file ng Windows Server 2012. So yan, choose a disk file, and ito na yung ano ko, USB ko, yung flash drive, and ito yung 2012. So natin yan, and okay lang. Next natin is start na natin. So tayo lang natin mag-pop up yung virtual machine. Ayan. Tayo lang natin mag-boot. Ayun. So, pagdating dyan, is wala tayong babaguhin dyan. Next lang natin. And install now. Ayan. Medyo matagal to. So, wait lang natin. So, pagdating pala dito, is pipiliin natin is server with the GUI. So, ito yung recommend ko. Ayan, gusto ko lang. Ayan. So, next lang natin. So, accept lang natin to and next. Custom. So, pagdating dito, 50 GB lang. Yun natin and apply. Okay. So, ayan. Ito ang gagamitin natin. Next. So, ayan. Kailangan natin matapos. So, ito pala yung part na medyo matagal. So yun pala, para hindi na tayo matagalan. Habang nag-i-install tong Windows 2012 natin, install na rin natin yung Windows 10 o yung client na gagamitin natin. So, punta lang ulit tayo sa VirtualBox. Yan. And add new ulit tayo. So, new. Pin natin Windows 10. And next. Yan. May nagawa pala tayo kanina. May nagawa na pala akong sample kanina. So, ulitin na natin. Lagyan na naman natin yun. So, and next. Next lang natin. 50 GB lang ulit. Hindi naman masyadong makakain ng malaking storage to. So, finish lang. Itong Windows 10, lalagyan din natin ng ISO yan syempre, ng OS. So, settings. Make sure na ito yung kiniklik nyo. Windows 10, settings, storage, empty, itong disk, and piliin na natin ito yung naka-recent Windows 10, or pag wala, choose a disk file, and Windows 10. Ito lang natin. Okay. Next dyan is start na rin natin. So, para mabilis, dalawa-dalawa yung i-install niya. Isang Windows 12 and Windows 10. So, ayan. Pagdating dito sa Windows 10, wala rin ulit tayong babaguhin dyan. Siguro kung ito, gawin na lang Singapore, kung saan man kayo. Ito, Singapore. Ayan, next na natin. Install. So, yan. May mga setup pang i-configure dito sa Windows 10. So, yun, nanghihingi siya ng activation key. So, wala tayong ganyan. So, I don't have the product key. Pinutin natin to. So, pwede kayo mamili kahit ano dyan. So, pero, para sa Windows Server, kasi magre-remote desktop tayo, or magre-remote access, kailangan is na Windows Pro. So, pwede natin Windows Pro. Next. Pag Windows 10 Home, Education,
ano lang ata, hindi siya nakaka-access ng remote desktop. So, yung Pro yung nakaka-access. So, next natin, custom lang. So, ganun lang ulit, new, apply. Okay. So, yan yung gagamitin natin. Next. So, ayan. Tingnan natin yan. And itong server natin 22 is tapos na. Wait na lang natin mag-setup. So, yan. So, ito yung default login user na gagamitin natin. Built-in na to. Once na natapos na installation is ito yung gagamitin natin para mabuksan yung server. So, maglagay lang kayo ng password na gusto nyo. Yan. Finish. So, yan. So, control at delete natin. So, sa VirtualBox kasi is merong host skin tinatawag. So, yung host skin na yun is nakadepende sa PC ninyo. Pero sa akin kasi, naka-set default siya as right control. So, yung right control is, makikita nyo siya sa keyboard nyo, yung malapit dito sa arrow. Yung arrow left, katabi niya is control. So, ayun yung host key nyo, yung right control. So, control delete. Yan. And password, and nilagay nyo ano nyo. Ayan. So, no lang natin, no. Kasi isa-set up natin yan. So, wait lang natin tawag yan na-set up yung server. So, ito yung makikita niya sa server. So, Windows Server 2008 to latest 2022, ito ganyan yung setup. Pero sa 2008 is parang Windows 7 pa yung interface. So, kaya pinili ko na lang is yung 2012 para maganda siya tingnan. Ayan. So, yun. Habang nag-install to, is-setup na rin natin tong Windows Server. So, minimize natin yan. Sa server kasi, kailangan muna natin siyang bigyan ng IP address. Or kailangan natin bigyan ng IP address yung server. Paano natin nasa-set up ng malalagyan ng IP address itong Windows Server. So, gagamit tayo ng static. Punta tayo dito. And network internet access, right click, open and network and sharing center. Ayan. So, pindutin natin itong Ethernet properties and select natin yung IPv4. So, double click natin yan and use the following IP address. So, kahit ano ilagay nyo dito, bahala kayo. Your choice, pero ito na lang nalagay ko. 1.2. So, pintutin natin yan and automatic na magbibigyan na siya ng subnet mask. So, sa default gateway, hindi na natin nalagyan yan. Mamaya na yan. So, sa router niya yan. Example, gusto nyo lagyan ng IP address yung router niya. Ayan. Pero hindi natin siya dito lalagyan. Doon natin siya ilalagay pag nag-configure na tayo ng server. So, okay na natin yan. Okay. Close. So, huwag natin kakalimutan. Punta tayo dito sa Change Advanced Sharing Settings. And turn on. Turn on nyo yung dalawa. Turn on nyo yan. Ayan. And save changes. Ayan. Tapos, fix na natin. So, kita nyo unidentified network. Pero kung titignan nyo rito sa virtual machine, nakaset sa as adapter 1 NAT. So,
i-configure natin yan mamaya pag install na tong Windows 10. So, kailangan kasi mag peer-to-peer sila. So, kung alam niyo yung peer-to-peer, yun yung ginagamit ng crossover cable, two devices, two same devices, pagko-connect natin sila using crossover. So, pero ngayon is gamit tong Windows Server is malabo siyang mangyari. Pero may way siya paano makonect etong Windows 10 ng Windows 2012 server na parang naka-peer-to-peer, kasi peer-to-peer talaga. So, gagamit tayo ng bridge adapter. So, wait na lang natin itong Windows 10 na mag-install. So, yun, tapos na mag-install yung Windows 10. Yun, isa-set up na natin. So, ito yung lalabas after ma-install yung Windows 10, yung 100%. So, i-configure na natin. So, region lang, select lang tayo, is Philippines. Yes. And wait lang natin yan. So, US, walang tayong babagawin dyan, US. So, skip lang natin yan, hindi natin kailangan yan. So, yun, after ma-configure natin yun, is, ito na yung lalabas. So, dito, setup natin is for personal use. Next. And marami pang setup ko. Ayan, dyan is yung mag-out tayo ng account. Pero for this, di tayo gagamit ng account, is offline account lang. So, next natin yan. Wait lang natin kasi matagal to. Pag next nyo yan is, maglalagin kayo ng account or yung email nyo. So, pero magte-test lang naman tayo, gagamitin natin is limited experience lang. So, hindi naman kailangan ng account, ng Office, or other tools. Basta magamit lang natin yung client na Windows 10. So, limited experience lang. So, wait lang natin. So, pangalan lang natin kung anong gusto nyo pangalan. Sabihin natin, test PC, test or test client. Next lang. Lagyan natin ng password para kung gusto nyo, like kung anong gusto nyo, bahala kayo. Confirm lang. So yan, tapos kailangan natin to tapos name, nila. Next. Ayan, wait na lang natin, and alam ko tapos na to So, wait na lang natin. So, ayan. Always have access to recent version data, not now. Ito na yung services, location, naman natin yan, find my device, naman natin yan. Okay na yan, accept. Maliit lang naman. And skip lang natin yan, huwag na natin ano yan. And ito, tapos na to. Yan, pag ganyan, okay na, na-setup na yan. And after nyan is pwede natin i-setup yung IP address ng client natin. So wait natin yan kasi matagal yan. So, yan. So, dito sa network is, no lang natin yan. Ayan. So,
So, na-setup na natin siya. Tapos na natin siya install. So, isa-setup na natin yung IP address. So, pagdating sa IP address, lalagyan mo na, ay kukonect mo na natin sila. Which is the server 2012, itong Windows 10. So, kailangan mag-peer-to-peer sila. Or makapag-communicate sila sa isa. So, paano natin gagawin yun? First, kung ano yung ginawa natin dito sa Windows Server 2012, gagawin din natin. So, right-click natin itong network settings. Ayan. And, itong Network and Sharing Center. At pwede natin Ethernet. Properties. And yung IPv4, double click and use the following IP address. Okay, ito yung kanina, itong server natin is 192.168.1.2 and yung server natin dito sa Windows 10 is 3. Okay, 3 yung gagamitin natin, 1.3. so subnet mask, yan, okay na natin. Okay, close. So, yung sharing center, yung sharing settings, turn on natin itong dalawa. Yung file printer sharing, tsaka yung network discovery. So, save changes. Yan, okay na yan. X na natin, X. So, yan. So, hindi pa magkoconnect yan. So, punta tayo sa Windows R. Type nyo lang, Windows R. Dito, pindutin nyo muna yung Windows 10 client. Isang click lang. Left click, Windows R. CMD. Okay. So, itong test client, ipiping natin yung server. Ayan yung IP address ng server. So, pag in-enter natin yan, unreachable kasi hindi pa siya nakakapag peer-to-peer, hindi pa siya nakakapag-communicate sa Windows Server. So, paano natin gagawin yun? Pero, pag tinry din natin ni CMD, tapos iping tong Windows 10 natin, is ganito rin yung lalabas kasi nga hindi pa sila nakakapag-communicate. So, ito na yung gagamitin natin is yung bridge adapter. Punta lang tayo dito sa taas. Yung file, machine, view, input, devices, help. So, pindutin natin devices, yung network settings. So, kasi naka-NAT siya. Palitan natin, gawin natin bridge adapter. So, okay natin. Yan. Ganun din gagawin natin sa kabila. Devices, network settings. Palitan natin to bridge adapter. Okay. And refresh lang natin. Tingnan natin. Malalaman nyo na nakakonect na sila is kapag ito, in-over nyo yan, connected na sa bridge adapter. Ito, kabila. Connected na rin sa bridge adapter. So, try natin ulit. I-ping silang dalawa. So, Windows R tayo sa client. CMD. Ping 192.168.1.2. As you can see, nakapag-communicate na sila. Walang error na lumalabas. So, 0% loss. Dito, try natin. Windows R lang ulit. CMD. Ping natin yung client. As you can see is na nare-receive niya rin yung client o yung 1.3. So, ibig sabihin yan is naka-peer-to-peer na tayo gamit itong virtual machine. So, ayan. So, sa next video is tuturo ko yung pag-setup ng Windows Server. So, ayan. Salamat.